Good morning Pilipinas and welcome back po sa Panahon TV. Ulitin lamang po namin ang mga paaralan na wala pong pasok para sa araw na ito na Miyerkules. Kabilang po dito ang mga paaralan sa Dagupan. Kasama po dito ang antas na preschool, elementary and high school. At dito naman po sa Quezon City, lahat po ng antas ay wala rin pong pasok dahil inaasahan na nga po natin ang pagkakaroon pa rin ng pagbuhos sa mga pag-ulan sa mga susunod na oras. At para mabigyan naman po tayo ng update tukol po dito sa Bagyong Falcon, nandito po yan sa loob nga ng ating area of responsibility. Makakasama po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa, walang iba kundi si Mr. Buddy Javier. Good morning, Mr. Javier. Kahapon nga po tuloy na po nakalabas ng ating POR itong si Bagyong Egay, pero pinalakas nga po nito itong hanging habagat itong southwest monsoon. Base po sa inyong pinakahuling datos, saan po ba natin naitala itong pinakamaraming ulan o yung po yung rainfall data po ninyo for the past 24 hours. Magandang umaga naman, Amor, at sa lahat po ng televiewers ng Panahon TV. Yung pong ungkol po dito po sa rainfall data, nakapagtala po tayo mula kahapon hanggang kanina alas 2 ng umaga. Ang pinakamarami po dito po sa Iba, Zambales, meron pong 89.0 millimeters. Dito po sa Science Garden, Quezon City, nasa 48.0 millimeters at port area naman po dito po sa Metro Manila nasa 33.0 millimeters po. So naitala po ng Pag-asa ang pinakamaraming ulan dito po yan sa may Iba, Zambales sa umabot ng 89 millimeters. At eto naman po, Mr. Javier, pag-usapan na po natin itong panibagong bagyo. Ano na po ba ang pinakahuling datos ng Pag-asa tungkol dito kay Bagyong Falcon? At tulad po ba ni Egay, ay magtatagal din ba ito dito sa ating boundary? Ang bagyo pong si Falcon as of 4 AM kanina, ito po ay nasa layong 1,330 km east-northeast of Apary, Cagayan. At taglay po lakas na hangin na 130 km per hour. At may pagbugso naman na umaabot ng 160 km per hour. Ito po ay kumikilos west-northwest sa bilis na 20 km per hour. Kapag hindi magbabago ang kanyang lakas at direksyon, ito po ay makakalabas sa Philippine Area of Responsibility sa Biyernes po ng umaga. Ayan, patuloy natin babantayan itong Bagyong Falcon na inaasahan nga po natin magpapatuloy ang pagkilos dito sa loob ng Area of Responsibility hanggang magsapit po itong Biyernes, kung magpatuloy po itong kanyang movement sa kanyang bilis at ganun din sa kanyang direksyon. At asahan din po natin na ito naman po ay malitan chance na maglandfall. Base po yan dito sa track ng Pag-asa. Pero syempre patuloy po natin babantayan ang mga pagbabago sa mga susunod na oras. At Mr. Javier, ano po bang inaasahan po nating lagay ng panahon para po sa araw na ito na Miyerkules? Saan mga lugar na ba makakaranas ng improvement sa kanilang weather? Dahil po sa pagkakaroon po ng habagat, ang mga pagulan ang maaring magdulot ng mga pagbaha-pagguho ng lupa ang maranasan po dito po sa lalawigan ng Mindoro, Palawan, Bataan at Zambales. Mahina hanggang sa katamtaman mga pagulan naman ang inaasahan dito po sa Metro Manila, rehiyon ng Ilocos, Cordillera at Kanlurang, Kabisayaan. Samantala bagyang maulap hanggang sa maulap na may pulupulong mga pagkidlat pagkulog ang iiral naman sa nalalabing bahagi ng bansa. Ay mararanasan pa rin talaga natin ang mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog sa ilang bahagi po ng ating bansa. Kaya naman panatilihin po natin ang pagdadala ng rain gear at syempre pagmumonitor sa oras-oras na update mula po yan dito sa aming programa. At para naman sa ating kondisyon po ng mga karagatan dito sa ating bansa, meron ba kayong nilabas na gale warning para sa araw na ito? Ang gale warning po ay nakataas po dito po sa seaboard ng Luzon. Kaya payo pa rin natin sa ating mga kababayang mangingisda at yung mga maliit na sakyang pandagat na wag munang pumalaot sa nabanggit na lugar sa kadahilanan po na maalon hanggang sa napakaalon mula 3.4 to 4.5 meters po ang taas ng alon. At Mr. Javier, panghuling katanungan na lamang po, bakit po ba halos sunod-sunod na nga ang pagkakabuo ng sama ng panahon o bagyo dito po sa loob at sa labas ng Philippine Area of Responsibility? May kinalaman po ba dito itong binabantayan po natin na El Nino phenomenon? Sa katunayan po, wala pong kinalaman ng pag-iral ng moderate na El Nino sa sunod-sunod na pagkadevelop po ng bagyo. Base po sa climatological statistics, meron po tayong 3 to 5 na tropical cyclone na posibleng mabubuo sa buwan po ng July.
Ayan, nabigyan linaw po sa atin ni Mr. Javier na ito pong nangyayari ay hindi naman po ito influence ng El Nino na ating binabantayan dahil normal lamang po ito yung pong average number ng bagyo na pwede po talagang pumasok dito sa ating park kapag po buwan ng Hulyo ay maaaring umabot po ng 3 hanggang sa 5. Kaya talagang mapapansin po natin na halos sunod-sunod na nga itong pagpasok ng bagyo dito sa ating boundary. Ay maraming salamat po Mr. Buddy Javier sa binahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at syempre mga dagdag kaalaman para sa ating mga manonood ngayong umaga. Nakasama po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. At yan po ang mga nakala po naming impormasyon para sa umagang ito. Maraming salamat sa pagtutok ninyo dito sa aming programa. Live mula sa Pag-asa Weather and Fog Forecasting Center, ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Nakasama niyo po ang inyong weather lover Amor La Rosa na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.